Hiniling ni Ombudsman Boyeng Remulla sa kapwa ni Zaldico na ibalik ang perang nakuha nito mula sa flood control projects. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, nakausap ba ni Ombudsman Remulla si Zaldico mismo? Jiggy, sinabi daw yan ni Ombudsman Boyeng Remulla sa pamamagitan ng intermediaries o yung grupo ng mga pari na nakausap umano ni Zaldico. Wala naman daw hinihingi na kapalit ang company ko para makausap ang gobyerno ayon kay Ombudsman Remulla. Bukas si Remulla na makipag-usap sa company ko pero dapat daw ay patunayan niya na seryoso ito. Matatandaan na ipinarating nga ng grupo ng mga pari na may intensyon daw si Ko na makipag-ugnayan sa gobyerno. Si Ko ay nahaharap sa reklamong plunder, malversation at iba pang kaso kaugnay ng flood control scam. Sa ngayon, hindi pa raw masasabi ni Remulla kung ano ang magiging epekto ng restitution sa kaso kung makausap nga si Ko. Posible raw na mapababa ang sentensya nito depende sa mga impormasyon na kanyang ilalahad. Pero ibang usapan din daw ang pagiging state witness. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. That's always part of the proposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isasauli, baka 20 taon na hindi pa tapos yan. Sabi ko naman sa kanila, dapat yan ang una nating isama sa usapan. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasauli. Anong pag-uusapan natin? Jiggy, tumugon yung legal counsel ni Ko na si Attorney Ruy Rondain at itinanggi niya na may formal na alok si Remulla kaugnay sa restitution. Jiggy? At Camille, ano ang tugon ng Ombudsman sa petisyon na niyain niyang kampo ni Zaldico sa Korte Suprema para pigilan ang pagliliti sa kanyang mga kaso? Jiggy, para kay Ombudsman Remulla, walang karapatan si Ko na humingi ng judicial relief dahil siya raw ay isang pugante. Naniniwala rin si Remulla na hindi aaksyonan ng Korte Suprema ang nasabing petisyon. Giit niya, hanggat ayaw ni Ko na harapin ang mga kaso, wala siyang anumang karapatan. Si Ko ay nasa Stockholm, Sweden noong January 15, batay sa notaryo na kalakip ng inihain niyang petisyon. At Camille, may update na ba ang Ombudsman sa pagkuha ng kopya ng SALN ng ilang mga mambabatas na inimbisigahan kaugnay sa flood control scam? Jiggy, ayon kay Ombudsman Remulla ay nahihirapan ang kanilang tanggapan na makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang kongresista. Kailangan pa raw na maaprubahan ng plenaryo bago mailabas ang kopya ng SALN. Tingin ni Remulla may conflict of interest kay House Secretary General Cheloy Garafil dahil konektado umano ito noon sa ilang kongresista na iniimbestigahan ngayon sa flood control scam. Kaya susulat raw siya mismo kay House Speaker Bogie D para nga iprotesta ang proseso sa pagkuha ng kopya ng SALN. Ayon kay Remulla, mahalaga kasi agad na maipa-freeze nga ang mga account ng anyay contractor na nakinabang sa maanumalyang flood control project. Sa ngayon, wala pang pahayag si Secretary General Garafil kaugnay sa sinabi ni Remulla. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.